Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing may sapat na alokasyon ng tubig sa buong bansa, lalo na't inaasahang aabot sa Agosto ang matinding epekto ng El Nino. Narito po ang aking unang balita. Dahil nakarecover na sa mga flu-like symptoms, mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanguna sa sectoral meeting sa Malacanang, kaugnay ng El Nino, na ang mga epekto ay inaasahang iiral hanggang sa mga susunod na buwan. We have 48 provinces to be affected by drought, 24 dry spell. But by May, it will be 54 provinces to be affected by drought and 10 dry spell. But the drought-affected provinces will continue to persist based on DOST Pagaso's outlook, 25 by June, 23 by July, and 10 by August. The lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Kaya utos daw ni Pangulong Marcos sa National Water Resources Board na siguruhing may sapat na alokasyon ng tubig sa buong bansa. Standby deep wells will be reactivated. It's not ordered yet. And this will allow MWSS for the temporary use during El Nino. Bahagi ng hakbang ng Task Force El Nino ay ang pagtatayo ng mga bagong deep wells sa East Concession Area at bahagi ng Metro Manila at Rizal. Nagsagawa naman ng ilang ahensya ng cloud seeding operations sa Southern Cagayan at Northern Isabela para matugunan din ang kakulangan sa tubig. Tutulungan din ang mga magsasaka para masigurong may sapat na pagkain. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration. Itong first quarter ay tumaas po yung production natin ng palay despite na bumaba nga yung ating nataniman ng palay. Ano po? Hindi lang yun. Pati yung corn production natin, ang laki ng itinaas, ano po, mga 5.9%. Pina-activate na rin ng Pangulo ang isang online platform kung saan madaling mamamonitor at maiintindihan ang epekto hindi lang ng El Nino, kundi pati ng La Nina na tumaas ng hanggang 62% ang posibleng pag-iral mula Hunyo hanggang Agosto. The possibility of a slight delay of the onset of rainy season is likely, and its effect will combine with the effects of the ongoing El Nino. So naprolong ngayon yung buwan na meron tayong mga drought. Dahil sa La Nina, inaasahang may papasok pang 13 hanggang 16 na bagyo sa bansa ngayong taon. Mas mababa sa karaniwang 19 hanggang 20. Pero lagi pong may possibility na may mga bagyo na mapaminsala. So not only in terms of malakas yung hangin na dulot nito or possible po yung medyo maraming ulan. mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.